Hi guys, good afternoon. Sagutin natin itong comment ni Shem. Sabi kasi niya, perjury under Article 1A3 of the Revised Penal Code attaches to false testimony given under oath before a competent authority, regardless of any notarial irregularity. Therefore, even assuming arguendo that the notarization was defective, or later repudiated by the notary public, this does not affect the validity of the witness sworn statements before the Senate. The integrity of the testimony rests on the fact that it was delivered under oath, 'di ba? In a formal proceeding with full awareness of the penalties for perjury. The notary public's involvement becomes immaterial. Thank you for this, Shims. So, pero kailangan din nating ibigay ko din ang aking parte. Oo. So, maaari naman talaga na hindi maaapektuhan yung laman dito sa kanyang affidavit. Oo, kung ano man ang meron ng sinabi niya. However, mananagot pa rin siya ng perjury. Hindi dito. Oo. Kasi hindi natin alam yung totoong nangyayari although may denial na sa parte ng abogada, no? Na hindi legit ang pagkaka-acquire niya na ng notarial ano niya, yung paano ipinanotary, di ba? Ipinanotarize rather. So ngayon, pakatandaan natin, any pagsisinungaling doon sa kanyang second sworn statement before the Senate, pwede din siyang maging perjury. So, eto naman ang sinasabi ko sa mga DDS supporters. Oo, nagdidiwang kayo dahil sa kalam si Gutesa. Pero hindi nyo na paano nyo i-explain rather ang kredibilidad niya? Bakit may intention siyang i-defraud ang nakararami? Ano ang intensyon niya? Bakit may deceit ang kaniyang pagsasabi kuno ng katotohanan? Sana man lang maisip-isip nyo din, bakit kailangang may moment na ganun kung nagsabi naman pala ng katotohanan? Bakit kailangang meron pang problema at meron pang irregularity sa pagkuha ng notaryo, sa pagpapanotaryo ng dokumento? O ano, Marcoleta? Siyempre aware ka dito kung ano ang maaari mong kalalagyan. Kung ano ang makikita ng taong bayan, ginaji ka pa na mag-guide nito, na witness di umano. Remember, Article 315 of the Revised Penal Code under Paragraph A2, diba? Nandun po ang fraud and deceit. And this Gutesa misrepresented himself. Maaari ang i-allege for the crime. 'Di ba? Under Article 315. Merong deceitful action, merong intent to defraud others, and he misrepresented himself, being a credible witness di umano. Pero bakit na-obtain siya ng irregular na dokumento? 'Di ba? So, kung sinasabing medyo malabo, hindi glaring, na makita natin na malay mo may makalusot siya dito sa pagpapanotaryo di umano, even despite denial of the notary public, di siya makalusot doon sa kanyang second sworn, sa kanyang second na panunumpa, na magsasabi siya ng katotohanan, ng bawat katotohanan, ng katotohanan lamang, kung ang mapatunayan na hindi legit ang kaniyang pagbuka ng pagpanotarize ng dokumento niya. Ngayon mga DDS, ano ang meron? Hindi nyo ba kayang i-call out din si Marcoleta to have a due diligence doon sa kanyang ipinapasok na mga witness? Unang buga pa nga niya, dispalinghado na agad. Ganyan ba ang gusto nyong inormalize natin sa Pilipinas? Anyway, mag-isip na mga DDS.
Ano ba ang nilulusot nyo? Ano ba ang dinedefend nyo? Di ba dapat kaisa kita, kaisa ko kayo, kaisa tayong lahat para kalampagin kung sino man ang dapat managot sa isyu ng korupsyon? Anyway, bye.